Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys, it's been 3 weeks ago yung last na upload natin ng video. Kasi medyo tinamad tayo sa pag-upload at medyo na busy rin kasi tayo sa preparation natin sa marathon training natin. So anyway, ito pala ay last video natin para sa ating Blade Night. Tayo pala ay mag-change class na. So I decided to make some video before we let go this Blade Night. Okay, so ngayon ay ito pala yung set natin. At the same time, pwede nyo maging reference yung mga build natin sa character natin, yung insight natin dito sa Blade Night bago tayo tuluyang umalis dito sa Blade Night. Top 1 tayo dito guys sa aming server. Nag-cross server na ito, is nag-merge na from 141 to 144. Tayo yung last sa server natin, pero tayo ay nasa rank 8 overall sa aming server from 141 to 144. At paano natin ginawa yon? Although may mga top up tayo, sinabi natin yan, at ngayon hindi na tayo talaga totally spender, parang semi free to play, pero nakakasabay pa rin tong character natin. Then, itong Blade Knight natin ay, sabi ko nga, top 8 and rank 1 sa mga Blade Knight, top 8 sa overall sa 141 and 144. Then, kapag nagre-red boss tayo, usually ito ay umaabot ng almost 8 minutes. Mas okay pa rin syempre ang Wizard kasi parang 4 to 6 minutes lang yung red boss sa akin doon. Pero dito sa Blade Knight, medyo natatagalan ako. So, 8 minutes, 7 to 8 minutes. Tapos, yung flow rate natin, syempre hindi siya pure na ice. Mix siya. Meron siyang wind at the same time, meron siyang ice fluorite. So, maganda kasi yun para sa akin. Kasi sa PvP, at the same time sa ice, yung ating damage. Hindi naman kasi pwede na pure death tayo kasi mahirapan tayo makapagpa-level. At the same time, mahirapan tayo pumatay ng red boss. So, importante pa rin yung ice fluorite. Then, pambalance natin yung wind fluorite kasi we need a defense pa rin. Especially, yung reduction na binibigay ng wind option. So, ayan. Pero ito rin guys, i-consider nyo rin kapag mag-build kayo ng Blade Knight nyo, yung two-handed sword. Maganda yan guys. Ang lakas niya ni Setsu. Parang halos, although top 1 ako sa amin, almost same lang kami ng lakas. Minsan nga panalo pa siya sa akin eh. Or madalas panalo pa siya sa akin. Ngayon kasi hindi na kami nakapag-duel. Pero dahil lamang siya sa akin sa accessories, although mas mataas ang ranking natin sa kanya, parang kapag pumutok yung or pag pumasok yung mga critical damage niya sa atin, tapos yung 30% na damage bonus ng two-handed sword niya, napupunit tayo. Okay? Pero nasa inyo pa rin yan, depende. Kasi mahirap rin mag-stock ng two-handed sword at mahirap magpulot niyan. Pero nakadepende pa rin yan syempre sa build ng character nyo. Itong YouTube channel natin para ito sa mga semi-spender or sa mga not so spender, no? Parang yung mga 55 toppers lang. So, pwede itong video natin para sa inyo. Pero kung gusto niyo talaga ng mga ganong nakakasabay talaga yung character nyo sa PvP, sa Sage War, at the same time sa RB, mag-wizard kayo kasi iba talaga experience sa wizard guys. So, ito yung ating build ng ating Blade Knight sa ating master talent. Tignan nyo na lang dyan. Pero importante kasi dyan yung minimum and maximum. Kasi dyan nagbe-base damage natin. Yung attack rate, kinuha rin natin yan. Pero min-maximize ko muna yung STR additional at the same time yung ating combo. Kasi syempre yan dyan nagbe-base damage natin. Yung ano naman kasi, yung attack rate na yun, yung isa na yun, para yun sa chances na hindi ka mag-miss. So, malaking tulong yun para sa PvP. So, ang maganda yun para sa PvP. Pero, syempre, kung kayo ay magre-red boss, syempre, para sa akin, mas okay pa rin yung combo at saka yung STR up. Okay? So, yung mga skills additional, hindi ko muna siya pinataas kasi kita nyo naman, 46 lang tayo. Ang ginagawa natin para makapagpa-level nyan, ay yung ating 50,000 na MUC. Daily yun. So, 250
MUC ang magagamit natin. Tapos yung skill talent parang 100,000. So, in total of 350,000 na MUC ang magagamit natin daily kapag magpapataas tayo ng ating skills. So, okay na yan kaysa naman tayo ay mag-top up na mag-top up. At parang ano rin, nababawi rin naman. Kasi kapag nagpapa-level kayo at naghahan kayo, nagre-red boss kayo, di pa mag-salvage kayo ng items, tapos minsan nagre-recycle kayo ng mga green. So, anong nangyayari dyan, nakukuha nyo pa rin yung MUC. So, ganun lang din ginagawa ko. Tapos syempre yung mga nag-grind natin, yung mga napupulot natin, binibenta natin para magkaroon tayo ng MUC. Hindi kasi ako ngayon particular sa mga set. Tulad yan, makikita nyo naman yung set ko, hindi siya full option, although naiwan na tayo dun sa mga kasama natin na full option. Pero mas priority ko kasi yung Florites ngayon. Kasi yung set na papalitan yan pag ako ay nag-level 700, although ngayon kung makikita nyo dyan, 622 lang ata ako dyan. Pero, sa current status ko, current level ko, ako ay 630 na ngayon. Sa GL, no? Grow Lancer na tayo, guys. Tapos, yun pala, itong ating stats natin. Pwede nyo gayahin yan, pwede naman reference nyo. Basta more on STR ako dyan. Mayroon tayong AGI, okay naman yan. Kahit pa paano, pero STR pa rin ang dagdagan nyo kasi nagbe-base kasi yung damage dyan, lalo na yung minimum and maximum na skill natin dito sa general talent, sa class talent I mean. So then dito naman sa general talent natin, kapag nagle-level up tayo, syempre idadagdagan natin siya. So makikita nyo na naman yan yung pinataas natin, more on damage pa rin, syempre kasi importante yan para sa PvP at RB at the same time sa pagpapalevel. Kasi kapag ka mababa yan, kaya nga mahirap yung Guardian. Kasi mahirap siya makapagpalevel. Yung Guardian na talent yung Master Talent. So, kapag Guardian na pinili mo, mas mahihirapan ka makapagpalevel. Yun yung ginawa ko dati. Nag-switch na ako ng Bravery dahil nahirapan ako makapagpalevel. Importante yung pagpapalevel dito, guys. Tapos yung skill naman, kung mapansin nyo, may level 5, may level 4 tayo. So, pwede nyo gayahin yan, pwede nyo yung pataasin nyo muna. Fatal Strike ang importante dyan, guys. Yan kasi yung pagka pumutok yan, solid dyan, dahil dyan din kumukuha yung combo na damage natin at the same time, yung slow natin sa ating mga kalaban. Ito pala, guys, huwag nyo kalimutan ito. Yung elements na def at saka yung attack. Habang kayo ay nag-grind para sa inyong def element, kuhain nyo siyang legendary. Then lahat na yon puro legendary. Makukuha nyo na yung inyong Kundon 6. Makakapag-craft na kayo ng Archangel nyo. Then, bumawi na lang kayo doon sa mga inlays. Usually ginawa ko, Shelter and Holy. Para matagalan ko or mapatay ko yung boss sa Kundon na hindi ako namamatay. Then, kung nakuha ko na yung def element ko, napapatay ko na yung Kundon 6, doon naman ako nag-focus sa aking element attack kasi factor yon para tayo ay makapatay ng mga red boss na mabilis, PvP at the same time sa pagpapalevel natin. So, importante itong element attack. Ang una kong ginawa kasi, nung ginagawa ko itong legendary, pure legendary lang muna dahil mahal naman ang mythical, ang ginawa kong element attack ay puro mga epic lang. Then, nung nakuha ko na yung Kundon, yung napag-Archangel na ako, gradually, pinalitan ko yung mga epic ko, ginawa ko siyang legendary na rin. Then, ngayon, ang ginagawa ko ngayon, hindi muna ako nag-mythic, nag-iipon muna ako ng shelter ko, ng inlays, para yun yung pinapataas ko. Then, kapag may mythic na tayo, na elements na pang-craft, gagamitin natin yon para makuha natin yung Kundon 6. Masyadong malayo yun. Unti pa lang ang nakakapunta sa amin sa Kundon 10 dito sa aming server. So, yun lang, guys. Kita-kits tayo sa next video natin. Tayo ay mag-change class na, pero maglalaro pa rin tayo na itong MU Monarch dahil ito ang libangan natin. At maraming salamat. Please consider like and subscribe sa ating channel. Have a good day and bye-bye!